Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong lingkod, Jel Miranda ng DMW Strategic Communications Service. At ako naman po si Orin Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. Ang ating programa po ay masusubaybayan na tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, live dito sa Radio Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sa bayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Magandang araw, partner. Magandang araw, Jel, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nananatiling naka-alerto ang mga ahensya ng pamahalaan habang patuloy na nagbabagong sitwasyon sa gitnang silangan. Binigyan din ito ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagmamahan upang mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Noong linggo, ipinahayag ng Pangulo Marcos na nailipat na sa ligtas na mga lugar ang mga Pilipino sa gitnang silangan. Marami ang pansamantalang nanunuluyan sa mga itinakdang bomb shelter habang patuloy na tumatanggap at nagmamonitor ang pamahalaan ng mga ulat mula sa reyon.
Binanggit ng Pangulo na maigpit na minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon mula na magsimula ang tensyon. Mananatili na katasang alerto ng mga embahada ng Pilipinas at mga labor attaché para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers sa pamilya ng OFW na si Mary Ann De Vera, ang Filipino caregiver na nasawi sa Tel Aviv, na makatatanggap ng buong tulong mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kabilang na ang agarang repatriation ng kanyang pamilya. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, na nakipag-ugnayan na ang DMW at OWA sa pamilya ni Mary Ann, kabilang ang kanyang asawa sa Israel, kapatid sa Qatar at pamilya sa Pangasinan. Nakahanda na ang kanyang mga labi para sa repatriation at nakatakdang maiuwi sa sandaling ideklarang ligtas ang air travel para sa biyahe at repatriation. Muling tiniyak ni OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan ang pangako ng DMW at OWA na personal na ihahatid ang kanyang mga labi sa pamilya. Una nang nasawi si De Vera habang inaalalayan ang kanyang matandang alaga patungo sa isang silungan sa Tel Aviv nang tamaan siya ng shrapnel mula sa isang Iranian missile strike kasunod ng magkasanib na operasyong militar ng US at Israel laban sa Tehran noong Sabado. Sa kaugnay pa rin balita, dumating na sa bansa ang 279 na Pilipino na naapektuhan ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ligtas sila nakauwi kahapon, March 5, 2026 sa pamamagitan ng Emirates Airline Flight 336 mula Dubai. Kabilang sa grupo ang 23 overseas Filipino workers at 2 anak ng OFW na natulungan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, kasama sa mga tulong na kanilang ibinigay sa mga umuwi ang pansamantalang tutuluyan, pagbayad ng mamasahe at financial assistance. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na makapatuloy ang repatriation efforts para sa mga Pilipinong mananatili sa Middle East sa gitna ng kaguluhan sa reyon. Samantala, tiniyak ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque na magagamit ng wasto ang bawat dolyar na kinikita ng mga overseas Filipino workers na magre-resulta ng magandang kinabukasan at ng kanilang pamilya. Kasabay ng pagsisimula ng National Women's Month celebration sa tanggapan ng Department of Migrant Workers o DMW, binigyang diin ng kalihim na magkakaroon ng oportunidad para sa sariling negosyo at pamilyang maaasahan ang mga bagong bayani ng bayan. Sinabi ni Roque, bumuo na ang DTI at DMW na mga programa at proyekto upang makalikha ng mas maraming oportunidad at programang pangkabuhayan para sa mga OFW. Anya, sa likod ng bawat remittance ay ang sakripisyo ng isang magulang na isinantabi ang sariling kaginhawaan at napalayo sa pamilya para matiyak ang mas magandang kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit pang palakasin ng pamahalaan ang suporta at mga programang pangkabuhayan para sa lahat ng OFW. At yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako tayo sa Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa gitna ng patuloy na pag-angat ng kababaihang Pilipino sa larangan ng pang-iwang bayan, pinangunahan ng Department of Migrant Workers ang pambansang pagdiriwang ng National Women's Month 2026. At tampok sa selebrasyon ang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihang overseas Filipino workers o OFWs sa pagpapatatag ng ekonomiya at sa pagtataguyod ng karapatan ng mga manggagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Para mas maging makabuluhan ang pagtalakay natin sa National Women's Month, kasama natin live sa studio si Director Mary Grace Teodosio ng DMW Strategic Planning and Management Service. Magandang araw po, Director Grace. Hi, dear Grace. Hi, magandang hapon, Jel, Onin. Yan, Happy Women's Month, ma'am. Yes, so Ba- on behalf of Secretary Hans and of course, Undersecretary Nikki, we would like to greet everyone. Happy Women's Month. Ayan, Director Grace. Dear Grace, ano ba ang pangunahing tema ng National Women's Month 2026 na ipinagdiriwang po ng DMW?
So sa buong Pilipinas, pinangungunahan din ng Philippine Commission on Women. Ang tema since 2023 pa actually, ang tema natin ay We for Gender Equality and Inclusive Society. Pero this year, may special na team, sub-team. They call it sub-team. So, ang sub-team natin for this year ay Lead Like Babaylans, Filipinas. So ano ba yung mga babaylan? As we know, sila yung mga pre-colonial women leaders natin. They were our spiritual leaders, community leaders, healers. Some of them were even poets, orators, so mothers, and meron pang mga documentation na comparable sa yung authority nila o pagkilala ng mga community sa yung katulad ng mga pagkilala sa mga datu. So they really hold high positions in communities in pre-colonial times. So by recognizing that we can all be babaylans, we can all lead like babaylans, no, we are recognizing women leadership as part of our culture. And yung leadership that you want to push, really yung based on wisdom, based on connections, based on building societies and building communities. So, yun ang gusto natin na ma-embody ng lahat na will continue to shape our society and economy and families and communities. Wow. So, yun ang sub-team for this year, Women Empowerment, Women Leadership. At Lead like napakaganda, Babaylans. no? Babaylan. Parang ngayon ko palang Oo, narinig na. babaylan. Yes, ma'am, no? Na yan ang magiging focus or tema natin for the celebration of Women's Month. Pero ma'am, ano yung mga programs or activities na ang nilunsad po ng DMW for this year para sa pagdiriwang nga ng Women's Month? Nung Lunes, nag-kick off tayo dito mismo sa opisina natin sa DMW dito sa Mandaluyong. Ang guest nga natin na banggit na kanina sa mga pinalabas kanina, no, si Secretary Chris Roque. So para lang ipakita talaga na women are leaders and Tama po. sa larangan din ng pagnenegosyo, kabuhayan, leaders ang mga kababaihang not only kababaihan dito sa Pilipinas but for all over the world, mga ating mga kababayan sa iba-ibang bahagi ng mundo. Nagkaroon ng bazaar. Continuing pa siya hanggang ngayon. Merong bazaar ng mga entrepreneur. Tama po. Yan. So, meron ding exhibit ng mga women leaders, ng mga entrepreneurs. So, for the rest of the month, marami tayong nakahain para sa ating mga kababayan. Yung likha business plan competition. Para yan sa mga OFW na magbabalik na o nakabalik na para magkaroon ng negosyo Yes. dito sa ating bansa, no. Bibigyan sila ng mga assistance in terms of business planning, business mentorship, at pati na rin kapital. Yung mga mananalo pwedeng makakuha ng hanggang 700,000 or 500,000. So, for this month, ang focus ay para sa mga kababaihan. So, likha para sa kababaihan. It's a business plan, mentoring, and program for OFW returnees. So marami pang iba, may mga consultations, webinars, of course yung mga ongoing mga programs natin and services, anti-trafficking, anti-illegal recruitment, and mga iba't ibang awareness activities for our kababayan all over the world. Napakapalad po talaga ng mga babaeng manggagawa po natin, ma'am, ano? At napakapalad din po ng mga OFWs na Yes. mga babae. Kasi ang celebration natin ng National Women's Month is for a month, di ho ba? Sa loob po Buong ng isang buwan. buwan, buong buwan. Samantala sa ibang mga bansa, isang araw lang pinagdiriwang ang araw ng mga kababaihan. Pero ma'am, ano po yung naging reaksyon ng mga kababaihang migranting manggagawa sa mga aktibidad po ng National Women's Month? Alam niyo po yung likha, na sinasabi ko yung likha business plan competition natin. Last year kasi hindi lang kababaihan, globally siya, no? Pero napakadaming sumali at marami ding hindi lang sumali kundi nanalo ng mga kababaihan. So talagang maganda rin ang reception ng
and acceptance and engagement sa ating mga programa at naihahain ngayong Women's Month. And of So, course, nasabi mo nga na ang mga kababaihan, marami tayong bibigay sa kanila ngayong Tama buwan po. na to. Pero sa totoo, silang mas maraming binibigay sa atin, hindi lang bilang mga nanay, mga kapatid, ngunit sila rin yung mga leader sa ating society, sacrifices nila, and of course yung contribution nila not only to their families but to the whole of the economy and society. So we recognize that. Actually, kung tutuusin, maliit ang isang buwan para Opo. i-recognize natin and honor ang Totoo. kanilang contribution. So Oo. araw-araw, we honor their contribution and we recognize what they bring to the society and their families. Tama, Dear Grace. And of course, sa iba't ibang mga programa at proyekto na inilulunsad ng DMW, ano pa ba yung nakikita nating hinaharap ng kababaihang OFW pagdating po sa global labor market? Of course, ang talagang hinaharap ng mga women OFWs, mga kababaihan sa iba't ibang ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nangunguna sa kanilang mga larangan. Yan talaga ang nakikita natin, no? Nakikita natin na maraming professionals actually in demand ang mga women professionals abroad. Of course, we know healthcare, but hindi lang dyan sa mga teaching professions, iba't ibang science, STEM professions and skilled work. In demand ang ating workers, no? Ang gusto natin talaga sa kanila, ang pinakamandato kasi ng DMW at of course ng gobyerno ay i-ensure that they are safe and orderly and regular ang kanilang migration experience. So, kung saan man sila nandoon from the very start, we call it womb to end, di ba? Or when they come back home, sa buong cycle ng migration, we will be there for them. So, kung papunta pa lang sila doon, pabalik, we must ensure that they are safe and productive and of course maganda ang kanilang experience not only for them but also for their families and for their communities. So yun, maganda ang hinaharap ng mga Yes, oo OFWs nga. not only here in the Philippines but of course all over the world. Tama po. They are of course leaders in their own right. At nababanggit niyo po, Dear Grace, hindi lang pang Pilipinas, kundi pang abroad din ang ating mga babaeng OFWs. Meron bang kwento ng tagumpay o inspirasyon mula sa kababaihang migranteng magagawa na tampok po Ay. sa selebrasyon? Hindi na po natin yan mabibilang o in Sa dami. Hindi natin mabibilang but just to highlight ang doon sa likha competition na ang winning award actually is 500,000 last year. Ay of course mga domestic workers. So these are success stories of course na from Kuwait, from Saudi Arabia, and from UAE, yung grand prize competition winner, si Miss Sheila Rose, ang ginagawa niya yung nagre-recycle and ginagawang mga very trendy na mga bags. Then doon sa likha global, so globally na to, male, female, no? Nanalo din, babae din. Oo. Actually, dalawang grand prize, yung first runner-up and the grand prize winner is for 700,000 nanalo siya doon sa likha global ay isang babae, no? Ang kanyang proposal is to put up a sustainable farm development Nice. project. So, mga bagong bayani awardees, mga babae din, an engineer last year. So, mga leaders talaga, kung nakikita mo, very diversified, no? So, yung kanilang mga sector, kung where they belong. Yes, So, ito talaga yung mga we want to recognize and not only recognize of course also to be honor and also na ipakita sa lahat that these are their experiences and also to inspire others. Yes, ma'am. At saka, Dear Grace, nakakatuwa dahil yung pagiging OFW nila, pagdating nila dito sa likha, kababaihan and global, yung mga business proposals nila, napakalaki talaga ng impact sa community, di ba, Dear Grace? Pero paano binibigyan? Yes, ma'am. Miss Jel, share ko lang, nag-judge ako dun sa semifinals. Opo. Talagang very Mahirap. inspiring and they have the confidence. Yes. And of course, with business mentoring, kasama kasi dun sa program na yun, no, with some form of mentoring, no, they undergo a process. But makikita mo talaga yung kanilang passion, their insight, their vision, and of course, yung kanilang confidence na not
hindi sila nagkakasya kung anong meron sila, but they still Tama. want to uplift their lives and their families. So very inspiring and motivating mga stories na to. Yes, ma'am. Pero Dear Grace, paano binibigyan diin po ng DMW yung papel ng mga kababaihang migrante para sa paghubog ng economy at ng ating lipunan? Alam mo, Adja, last year, half of our deployment, meaning yung mga lumalabas na OFW from our shores, from our border, ay half yun, half are Filipinas, meaning Filipino women, 1 point something million, 1.3 million out of the 2.7. So we really recognize their contribution to the economy. Sabi nga, di ba, remittances keep the economy afloat. Yes. But not only that, no, yung contribution nila, how they take care of families abroad, how they also contribute to the society and economy in their workplaces abroad. Iba So, talaga ang Pinay. Iba talaga. In demand talaga tayo sa mga work na requiring compassion, Yes. empathy, leadership, of course, skills and knowledge. Yan yung mga ating in demand for our sectors, for our Filipino workers. Director and Grace, especially women. matanong ko lang po, at this point in time, meron ba tayong bilang ng mga babae, kahit mga Percentage. ballpark figure, Yung kung gaano deployment karami natin is ang mga babae kumpara sa mga lalaki? 1.3 million. So we deployed 2.7, more than 2.7 million Filipinos left the country last year for work overseas, for temporary work overseas, and half of which are Filipinos. O, di ba? Pero kasi nung araw, parang pag yung mga nangingibang bansa, yung padre de pamilya. Tama. Kadalasan lalaki, di ba? Yung tatay. Pero ngayon, alam mo, hinahanap na talaga nila mga Pilipina, babaeng nanay, manggagawa. ganyan. Tama. Oo. And ano lang, kasi din meron din yung mga demographics din, may makikita din tayong mga professionals, so iba-iba ng demographics, Oo. no? Yung mga from young population also. So we see them really Yes. of course maganda rin yung kanilang mga na-contribute outside. Alright. the Philippines. So, Director Grace, may mga bagong pulisiya ba o inisyatiba ng DMW na nakatuon po sa kapakanan ng mga kababaihang OFW? Last year, may bagong policy on household service workers, no? Ang pinakang aim niyan ay, of course, to protect the rights and promote the welfare of household service workers. So there was an increase in the minimum wage from 400 to 500. And not only that, there are several measures in that were put in place under the labor advisory. It was labor advisory of the Department of Migrant Workers. It was number 25, if I'm not mistaken. So there are several requirements now required to be complied with. For example, know your employer so that there will be transparency in Tama terms po. of the employer that will hire the OFWs. So Yes. the domestic worker gets to know the employer and the situation, the condition of work before being deployed abroad. So they're also upskilling. So we want them to be upskilled, to have higher form of skills, not only to be to stay in as domestic workers, Tama. but also to have improved and higher level of skills. And there are also a lot of measures put in place under that advisory, like not only upskilling but also making sure that the private recruitment agencies comply with standards and of course regulations. Yes, ma'am. Pero Dear Grace, paano tayo nakikipagtulungan sa other government agencies or offices and even the private sector? Naku, bukas na bukas tayo sa pakikipagtulungan. Katulad ng nabanggit ko, no, guest natin si Christina Roque. Secretary Roque last Monday sa ating flag raising ceremony as the kick-off for our celebration of the National Women's Month, no. Kapartner natin sila sa pagbibigay ng tulong sa gustong magnegosyo sa ating mga kababayang mga OFW, not only Filipinas but for all of OFW. So meron tayong National Reintegration Network kasi we know na ang reintegration ay malaking bagay na
involving employment, reskilling, upskilling, Yes. and even social protection. So we partner with TESDA, DSWD, DTI, and many other government agencies, because we know that migration is a really a cross-cutting concern for everyone. So, ayan. We partner with all government agencies, and not only that, with local government agencies as well, and also our partner civil society organizations Alright. and Oh. international organizations in performing our mandate to ensure the protection of OFWs all over the world. So hindi kasi siya madali, no? So ibig sabihin, kung gaano karami ang bansa na nandun ng ating mga OFWs, more than 100, ganon din ang dapat Karami. nakalaki ng coverage ng aming Oo. collaboration, cooperation, and partnership. So foreign governments as well. Yes. Ayan. So, Director Grace, para matahimik na po yung ating mga kaubayan, lalong-lalo na yung mga lalaki, meron po mga hamon na kinakaharap ang mga kababaihang OFW. Tulad po ng diskriminasyon, kaligtasan lalo na, at karapatan po sa trabaho. Paano po tinutugunan po yan ng DMW? Ay, nasa batayang batas po natin yan, ating saligang batas, ang ating constitution, no less than the constitution, mandates everyone, I mean, the government, the state, to protect the rights of women. And yun ding constitution natin recognizes that women contribute to national building, national development. So yun, ang approach kasi natin rights-based, ano? Yes. So meron talagang batayang karapatan ang mga kababaihan, including ating mga kababayan, ibig sabihin mga women OFWs, and sa laban sa diskriminasyon, laban sa illegal recruitment, laban sa trafficking, laban sa pananakit, karahasan, abuso. Kaya may mga programa tayo regarding anti-illegal recruitment, anti-trafficking in persons, karahasan, anti-abuse. So we promote safe spaces. So we protect them to our regulations, kasi mandato po ng DMW ang to make sure na yung mga private recruitment agencies ay compliant with standards and regulations, na dapat protektado ang rights at karapatan at of course seguridad at kaligtasan ng ating mga kababaihan na nagtatrabaho sa iba-ibang parte ng mundo. Alright. Ma'am, baka meron ka pang huling mensahe, lalo na sa mga kababaihan ngayong National Women's Month. Hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga kababaihan, hindi lang sa ating mga pamilya, sa komunidad, sa ekonomiya, hindi lang ng Pilipinas, sa iba-ibang bahagi ng mundo. Kaakibat niya, syempre, ang mga sakripisyo. Kaya ang pinupunto po talaga natin ang utos ng Pangulo na dapat pangalagaan ang mga OFW, at ang aming mga serbisyo ay dapat maging, sabi nila, makatao, compassionate, Yes. and mabilis, and efficient. So kasama na dyan yung aming mga serbisyo sa digitalization, para mas mapabilis at mas efficient yung pagbibigay ng serbisyo. Alright. So for last words ko ay syempre, no, alam natin na may kaguluhan sa gitnang silangan, maraming bansa ang apektado. Nawa yung ating mga kababaihan, ng ating mga women OFW ay safe kung saan man sila naroon, at Tama po. syempre ginagawa natin ang lahat ng makakaya, and more than that, ginagawa natin para safe sila kung saan man sila nandoon, million man sila. We have to make sure that no one will be left behind, and no one will be hurt, and everyone will be safe. And pag bumalik na sana sa normal ang lahat, ay we can move on, and we, of course, na we will continue to honor and recognize the contribution of OFWs, especially women OFWs, kasi nga, 'di ba, Women's Month, and sana maayos na lahat, and everyone to stay safe and out of harm's way. Alright. Director Grace, mabuhay po ang mga leader babaylan dito po sa ating Yes. bansa. Mabuhay po ang mga manggagaong Pilipino, lalo ng kababaihan sa abroad. Maraming salamat Thank you, po. Jeff. Thank you, Onin. Thank you, dear Grace.
Nakasama po natin mga kaibigan, Director Mary Grace Theodosio ng DMW Strategic Planning and Management Service. Kabayan, manatiling nakatutok, magbabalik agad ang tahanan ng OFW. This is only the beginning. Ito, desiltation lamang ito, kagaya ng mga ginagawa natin sa ibang lugar. This is not going to be one time. We'll keep doing this until we have the more long-term solutions. And hopefully, on the road, we design everything properly. Di na natin kailangan paulit-ulit ang binabalik-balikan. Tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Mula sa LGSF, mamamahagi tayo na bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. Sa loob ng command center, dahil po nagpalipad po tayo ng satellite, at mas maaga ngayon nating natutukoy kung kailan magpapakawala ng tubig, kailan dapat maging handa sa pagbaha, at kailan dapat magbigay ng babala sa ating mga komunidad na magiging apektado. All member states share the aspiration that ASEAN should return to its old role of being a global economic driver. If we could develop that intra-trade within ASEAN, I think that would serve a great purpose. Etong bagong repacking center, puro makina na. Hanggang 30,000 kaya nila a day. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ating Wanna Know, alam nyo ba si dating Secretary Susan Toots Ople ang nagbigay ng branding na tahanan ng OFW sa Department of Migrant Workers o DMW. Ito'y upang magkaroon ng masisilungan ang lahat ng OFW at kanilang pamilya na maituturing nilang sariling tahanan. Si Secretary Toots ay anak ng yumao na ring labor icon at Senator Blas Ople. Isa rin siyang dating kolumnista sa pahayagan at isa ring labor rights advocate katulad ng kanyang ama.
Mula sa Blas Ople Policy Center hanggang sa DMW, prioridad ni Secretary Toots ang proteksyon sa mga OFW sa anumang uri ng pang-aabuso, paglaban sa human trafficking at pagpapalakas sa reintegration program para sa mga OFW dito sa Pilipinas. Dumako tayo sa Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento mo, kabayan. At syempre, bago natin kapanayamin yung ating kababayan, binabati muna natin, Onin, yung ating mga kababayang OFW na nakatutok ngayon sa ating programa, lalong-lalo na yung mga nandyan po sa Middle East. Nako. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakarami ng sinasabi mong bansa sa Middle East at kabilang dyan ang Saudi Arabia, Kuwait, Yemen, Yes. Oman, Bahrain, Qatar. Yung United Arab Emirates ay bahagi din po ng Middle East, Levant, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, West Bank at Gaza Strip. So lahat yan Pati po ang nakatutok sa Iraq. atin. At Okay. marami po tayong mga kababayan po dyan na nagsisili pa rin hanggang ngayon sa kanilang mga pinaglilingkuran. Tama. Ayan. Ay, sana po patuloy kayong mag-ingat. Tama po. Kaya naman po sa araw na ito, tampok sa ating Ikwento Mo, Kabayan. Onin? Sa loob po ng mahigit 3 taon at kalahati, nagsisilbi po siya sa isang hotel sa Israel. Isa po ang desisyong ginawa niya para masuportahan ang kanyang pamilya bilang isang single mom at breadwinner. Kumustahin natin ang kanyang buhay bilang isang OFW, maging ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa gitna ng usaping pansiguridad sa gitnang silangan. At mula sa Tel Aviv, Israel, makakapanam natin via Zoom si kabayan Juvie Santos. Magandang araw, Juvie. Hello po, magandang hapon dyan sa Pilipinas, magandang umaga dito sa Israel. Anong Kamusta oras na po? ba dyan, Ma'am Juvie? 10:30 po ng umaga. Ayan. Malapit na magtanghalian. Tama. 3 taon at 6 na buwan ka na nagtatrabaho sa Israel. Ano ba ang trabaho mo dyan? Bakit Israel ang napili mong puntahan? Ako po ay nagtatrabaho dito bilang isang hotel workers. 3 years and a half na po akong nandito. Oo. Napili ko po kasi bukod sa medyo malaki po yung offer ng Israel, ito po ay pinaka-known na bansa, di ba? Yes. This is the land of God. So ito po yung napili kong place. Pero alam natin yung kasalukuyang sitwasyon, 'di ba, na nagaganap diyan sa gitna ng patuloy na mga missile strikes, drone attacks. Kamusta ka, Juvie? Sa ngayon po, ang nararamdaman namin dito ay sobrang takot. Sobrang takot po kasi nga kahit naman na may mga mamad, like bomb shelter dito sa amin, kapag kasi nalubong po ng missiles yung pag sinalubong po ng drone yung missiles dito sa Israel, iramdam po yung yanig kahit Yanig, nasa ilalim po kami ng mamad. Opo. Pero lumalabas ka pa ng nakakatrauma bahay? Po? Lumalabas ka pa ba? Mualabas lang po kami ng mamad kapag kailangan namin ng pagkain. Kukuha po kami ng pagkain. So as much as possible, ang command po kasi dito ng IDF is magstay near the bomb shelter. So yun po yung sinusunod namin para sa safety po namin. Alright. Ang sabi ni Pangulong Marcos sa kanyang pahayag, safety first for our people. Ramdam nyo ba yung pahayag na yan ni Pangulong Marcos sa Israel? Sa ngayon po kasi, yung safety first is safety first para sa sarili namin. Ginagawa po namin ito. Tama po yan. Sinusunod po namin yung command po ng IDF. Yun po yung pinaka-importante dito talaga sa Israel para sa kaligtasan po. Pero Juvie, ikaw, personally, ano ba yung mga practical na hakbang na ginagawa ninyo? May kasama ka pa ba dyan na kapamilya mo rin? Or mga kapwa OFW sa Israel para manatili kayong ligtas? Opo, halos ngayon po nga magkasama kami sa isang kwarto. Ay, hello po. Kasi po, nagsasama-sama kami para po, humuhugot na lang po kami ng lakas sa isa't isa. Opo. So sama-sama kaming, kunyari po, nalabas kami pagtanghali para mag-prepare ng foods. Tapos pagka may warning, sabay-sabay po kaming bumabalik sa mamad po. Ayun. Pero, Juvie, bilang isang hotel worker, paano naapektuhan, nakaguluhan ng iyong trabaho at kabuhayan? Kayo, kasama Sobra yung po. mga kababayan mong nandyan. Kami po as hotel workers, kami po talaga yung sobrang affected sa mga ganitong sitwasyon. Kasi no work, no pay po kami.
Tapos pag nag-declare ng war ang Israel, lahat po ng hotels po close po talaga. So since no work, no pay po kami, so tambay kami sa bahay waiting for update ng employer kung kailan magre-resume yung hotels. So ito po yung kami po talaga ang pinaka naaapektuhan. Pero Opo. meron akong nakapanayam din na taga-Israel. Sabi niya, nako, ate, sanay na kami sa mga ganyang bombahan eh, 'di ba? Parang ganyan, may sirena or may parang alarm, ganon. Talaga bang nasanay na kayo, Juvie, sa ganong mga sitwasyon? Actually po, nakasanayan mo na yung alert. Like for example, nag-alert, so bigla ka na lang tatakbo, nakasanayan mo. Pero yung takot at trauma, hindi po Tama. hindi po mawawala sa amin 'yon. So, every time po na may alert pa lang sa cellphone, tumatakbo na kami para pagdating ng mamad, at least yung pag-warning mismo ng pagtunog ng sirens, nasa loob na po kami ng mamad. So safe kayo doon? Safe po kami doon. Though rinig po talaga yung yanig sa buong building, hindi po may iwasang mawala. Magkakatrauma, takot po talaga, sobra. Pero Juvie, meron ka ba mga kasamahan na nagpasya na rin magpa-repatriate? Nung unang siklab ng gera po, mayroon na po. Pero ngayong ito kasi, since nagtatanong din naman, team leaders ako dito sa hotel workers ng Haifa, nagtatanong po ako kung yung may gustong mag-repatriate. Ikaw? Ako po sa ngayon, mananatili po muna ako dito sa Israel since may safe naman po. Oo. Pero yung iba, Yung place lang. may gusto na rin? Yung iba po, may gusto, mayroon naman link na binigay ang government natin na pifill upan po sa gustong magpa-repatriate. Palagay mo ilang kayo mga manggagawang Pilipino na nandyan sa Israel ngayon? In total po, medyo madami po, especially sa hotel workers, yung mga G2G, medyo madami na rin po ang nandito. Oo. Mga ganong karami kaya yon? Para magkaroon Saan yung lang ng hotel? ideya ang ating mga kaubayan kung gaano at ganong kalaki ang mga OFWs ang naapektuhan ng sitwasyon. Mga more or less, nasa 5,000 po kaming mga hotel workers po na nandito sa Israel. Alright. Ano yung pinakamalaking pangamba mo bilang OFW sa kasalukuyang sitwasyon? Ang pangamba po namin dito syempre yung aming buhay, of course, pero ang pangamba po talaga namin is kung lumala po yung gera, mag-alert level 4, mandatoryong uuwi ng Pilipinas, at kung ano po yung madadatnan namin sa Pilipinas. Kasi since karamihan sa amin dito is mga breadwinners, so yung pangkabuhayan, kung ano yung madadatnan, yun po yung pangamba namin dito po. Para mas malinaw, Juvie, kasi yung ating mga kaubayan dyan sa Israel, merong iba na talagang gustong maratili dyan kahit pa ganong lumala ang tensyon. Meron naman na gusto nang umuwi sa ating bansa. Palagay mo, ano ang pinaka mas malaking katotohanan dyan sa mga nakikita mo ngayon? Ang malaking katotohanan po is karamihan po, like 95% po ng nandito sa Israel is gustong mananatili po. Dahil nga po sa pangambang kung uuwi ng Pilipinas, walang pangkabuhayan, walang trabaho. So mas gusto na po namin makikipagsapalaran dito, makikipagtaguan para po sa ikagiginhawa ng aming pamilya. Buti po. meron pang internet connection at syempre nakakapag-communicate ka pa sa iyong pamilya sa Zamboanga. Opo, hindi po nawawala. Ito po yung name-maintain ng Israel na hindi po mawawala ng internet connection po talaga. Ano ang nais mo iparating sa iyong pamilya sa Zamboanga del Sur tungkol po sa kalagayan nyo ngayon? Kasi yung mama ko especially natatakot sa buhay namin dito. Pero safe naman po. Safe kami dito. Magdasal lang sila para sa kaligtasan namin. Yun lang po. At syempre, Juvie, yun din ang aming panalangin sa inyong lahat na kayo mismo talaga nakakaranas ng hirap ng sitwasyon. Talagang, alam mo yun, nakakaiyak, nakakatakot, hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga susunod na oras, di ba? Pero syempre, ang dalangin namin, patuloy kayo maging matatag. At syempre po, alam nyo na, ang gobyerno ay nakaagapay din po sa inyong sitwasyon at kalagayan. Pero Juvie, siguro kung meron kang chance na magbigay ng message sa ating pamahalaan, ano yung gusto mong ibigay na mensahe? Sana po kung sakaling lumala po yung gera dito,
Though mayroon naman pong updated naman po kami sa Philippine Embassy kasi parati naman nila po kaming kinakamusta na sana po kung sakaling mapauwi kami, mayroon kaming kahit pang start lang business or like yung tulong from the government na kahit papaano makasurvive pa rin kami pag uwi. Kahit yung mga program ng trabaho po sana para sa aming mga OFW. Alright. Juvie, maraming salamat ha. At iparating mo ang aming pagdalangin sa ating mga kabayan dyan na kasama sila sa ating mga pang-araw-araw na panalangin na martililigtas at malayo kayo sa lahat ng pangarap dyan sa Israel. At of course, Juvie, andyan ang ating mga opisina ng pamahalaan. Of course, di ba? Huwag kayong mag-utubiling lumapit at ibibigay sa inyo, mga OFWs, yung karampatang tulong para sa inyong, lalo na sa inyong kaligtasan. Mag-ingat kayong lahat. Opo, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, mga kaibigan. Nakibalita po tayo kay Juvie Santos mula sa Tel Aviv, Israel. Dumako na tayo sa serbisyong DMW. Serbisyo DMW. Kilalanin natin ang dating domestic worker na si Karina Tejeda at benepisyaryo ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program ng DMW. Tuklasin natin kung paano naging tulay ang serbisyong DMW sa pagtataguyod ng pinili nilang negosyong aviary. Alamin ang buong storya sa pag-uulat ni DMW correspondent Dan Garcia. Dito sa abiyahe, pag abiyahe talaga, sir, ang mangyayari talaga dyan, sobrang dami mong pera. Oo, kasi mapondo mo yung pera dyan, pag umanak yan, mabibenta mo. Yan yung pinakamaganda sa abiyahe. Karaniwan sa mga negosyanteng Pilipino na nagtatayo ng mga maliliit na negosyo ay kontento na sa mga ordinaryo. Ngunit para kay Karina Tejeda, isang beneficiary ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program ng Department of Migrant Workers, mas pinili niyang itaguyod ang negosyo na malaki na ang kita ay malapit pa sa kanilang puso. Ako po si Karina Tejeda, isang OFW ng Doha, Qatar. Ako po ay beneficiary ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay ng DMW program. May halos 2 dekada na nang umpisahan ng mag-asawang Tejeda ang negosyong aviary dahil na rin sa pagmamahal nila sa iba't ibang uri ng ibon na halos itinuturing na rin nilang kaanak. Ngunit dahil sa kakapusan, napilitan si Karina na mga ibang bansa kung saan naging isa siyang domestic worker sa Doha, Qatar noong 2021. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pamamalagi sa ibayong dagat. So, ako'y hindi nakatapos ng aking kontrata dahil sa pangmalupit ng aking amo. Nambugbog yung amo ko, sinasakal ako ng anak niya, kinakagat ako sa ulo, tapos sinakal din ako ng aking amo. Yun yung pinakamasakit para sa akin. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Karina para sa kanyang pamilya. Pero ang iniisip ko kung matatakot ako, paano na lang ang pamilya ko? So ang ginagawa ko, nilakasan ko yung loob ko para lumaban sa ano pang mangyayari sa akin doon. So ang ginawa ko po, naging matatag ako, ginawa kong inspirasyon yung mga anak ko. Dito sinaklolohan ng Overseas Workers Welfare Administration si Karina nang bigyan ng ultimatum ang employer ng OFW para makabalik siya ng bansa nitong Marso 2022. Nang nasa Pilipinas na, nakarating kay Karina ang mga programang iniaalok ng DMW. Matagumpay na naging benepisaryo ng Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program si Karina. Ginamit niya ang natanggap niyang livelihood assistance sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng dati niyang negosyo na aviary. Sa DMW, inaproban po ako at talaga agad. Talagang diretso tulong talaga sa. Wala kang masabi doon. Talagang approach ka nila doon, tinutulungan ka. Wala kang masabi talaga doon. Mababait yung mga tao doon. Oy, ang laki nang naitulong dito kasi syempre sa ibon pa lang magkano yung ano mo doon, mabibili mo doon, tapos idagdag mo dyan sa puhunan mo. Ang laki ng itulong ko dyan. Tapos idagdag kami papagawa kami ng nest box nila. Yun doon po talaga kami lumago ng lumago.
ang pag sa abiyahe po talaga, hindi ka lugi. Dito po talaga malalaman mo yung kung paano ka magnegosyo, paano mo mapalago. Nakikita ko dito yung future namin na dito kami magbo-boom. Iyon talaga ang ano ko, kasi kaming mag-asawa, nagkakaintindihan kami kung ano yung abiyahe talaga na negosyo. Ayan, sa mga OFW nga kagaya ko na nakaranas na hindi maganda doon sa ibang bansa, ang gagawin niyo maging matibay kayo, lumapit kayo ng DMW, humingi kayo ng tulong doon para meron kayong gagawing negosyo. At saka napakaganda pa dyan, yung mga pera na galing doon sa DMW na itulong dyan sa inyo, yan yung ipapalago nyo. Yan pang pinakamagandang negosyo. Hindi nyo pa mapalayo yung mga pamilya nyo, mga anak nyo, kasama nyo pa dito. So, maraming salamat po sa DMW na tumutulong sa akin, actually sa OWA Qatar. Maraming salamat po na nakauwi ako dito sa Pinas na walang sakit, okay. At least nakauwi na ako, kasama ko yung mga anak ko. Then maraming salamat din sa DMW ng Region 4. So maraming salamat po sa inyo dahil ang pag-approach nyo sa akin ay sobrang ganda. Maraming salamat din kay President Bongbong Marcos. Muli na namang napatunayan ng isa nating kababayan na sa lakas ng loob, sipag at iba yung pagpupunyagi ay talaga namang malalagpasan anumang hamon na ibigay sa ibayong dagat. Sa pagdinegosyo, hindi lamang mga ordinary negosyo ang maaari nating pasukan. Maaari nating pasukan ang tulad ng mga kakaibang negosyo ng ating OFW na talaga namang malapit sa kanyang puso. Ako po si Danilo Garcia ng Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFW. Maraming salamat ating DMW correspondent Sir Dan Garcia. Napakaganda ng kwento, no? Syempre balik Pinay, balik hanap buhay yung ating beneficiary. Yan yung kanyang negosyo, aviary. Syempre, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari ninyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita po ninyo sa inyong screen. At syempre po, amin pong pinahalagahan ang inyong feedback para higit kayong mapaglingkuran. So yun po yung mga nakikita ninyo ngayon sa ating screen. Yan po yung mga DMW hotlines na dapat ninyong tawagan para sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nasa gitnang silangan, di ba? At yung mga pamilya, kung kayo po ay may inquiries or gusto nyo pang malaman ng mga updates tungkol sa inyong mga kapamilya, ayan po ang mga numerong dapat ninyong tawagan. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service. Ako po si Jel Miranda. At ako naman ang inyong lingkod, Oning Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayaan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.